Ayun. So, eto na. Speaking of Smoky Mountain, dito ka talaga nakilala yung kanta mo? Yes, kay Miss Oo. Pilar. Pakanta naman ng konti. Oo. Sige. This is the first time I'm gonna say I love you. It's the first time I ever felt so helpless deep inside. We were only around for less than a year. Kami ang Geneva until now, parang inisip namin, paano kaya kung natuloy tayo nun? Hindi kaya tayo yung unang parang BTS or SB19, di ba nakasikat? Sa palagay mo, Dre, kung nagkatuluyan kayo ni Geneva, hanggang ngayon kaya kayo pa rin? Niligawan ko siya. Nagulat ako noon ng mga nagkalat na mga pictures mo sa social media. Topless ka na, may pamuscle ka na. Tapos nag-Viva Max pa ako, di ba? Napapayag ka kaagad nung sinabi sa'yo mag-sexy ka. When they wanted to change my image, so, sabi niya parang image ko daw, baka daw magalit yung fans ng Smoky Mountain. Sabi niya, direct, tanda ako na. Wala na mawawala sa akin. Pero hanggang saan mo kayang magpakita ng skin? Ang dami kong pwedeng gawin. Ito Jeff hindi ka ba natakot kagad na, naku, syempre ito na to, Viva Max na to. Hindi ka nagdalawang isip. Pero mapili talaga ako. Hindi ako basta-basta ako. Hindi lang basta hubad ng hubad. Oo. Kailangan may art pa rin ng Oo, hubad. kasi parang ayoko yung malaman ko, yung role ko, yung lang gagawin ko, hindi ko tatanggapin. Yun lang, minsan nasasabihan din ako ng producers ko at saka ng manager ko na masyadong, yung taste ko nga, masyadong mataas minsan. For me kasi, parang we have to offer something new, hindi yung the usual lang. Kumbaga, lahat ng love scenes ko, meron siyang objective. Hindi siya nandun lang to have a love scene. I want my work to speak for itself. Dead ba ang nega? Dead ba ang bash? Dahil ang buhay ay chika-chika lang, ganon. Hello mga kachika! Welcome to my vlog! And for today's video mga kachika, naku ito, kasabayan natin itong mga naririnig natin kanta noong unang panahon na talaga mapapa-inlove ka. At ito na siya, na dating pinakikinggan ko lang, ito kausap ko na po siya. So ladies and gentlemen, welcome to my vlog, Jeffrey Hidalgo! Hello, Romel. Thank you for having me. Naku, ako magti-thank you sa'yo kasi pinagbigyan mo ko. Sino lang ba naman ako? Ha? Wow. Sikat na sikat ka kaya, nakakaya. Ay, sana nga ako ingin. Eto na. Siyempre mga kachika, mag-memory lane muna tayo. Kilalanin po muna natin, ibalik natin mga nakaraan, panoorin po natin ito. Ilang taong ka nagsimula sa singing career mo, Jeffrey? Well, kasi mas kilala ako from Smoky Mountain. Yes. Pero nag-start ako actually 14K. 9 years old ako. 14K, ito yung kay Ryan Cayabyab. Yes, Ryan Cayabyab din. So nag-audition si Tito Ryan nun. I forgot which year eh. Basta mga around 9 years old ako. Nakita ng mom ko sa TV Petrol yung call for Audition. So dinala niya ako kasi alam niya na gusto ko maging singer. Natatandaan mo pa yun kung saan yung lugar? Sunvar Plaza sa Makati. Bibo ka talaga nung bata ka. Well, medyo mahihiyain, pero may talaga ako manta. Masakay ako ng contest, mga ganyan. Ano ang unang kinanta mo doon? Ang kinanta ko noon ay Take Me Out of the Dark ni Gary V. Ang Gary taas V, noon. Siyempre natuwa sila, di ba? At saka at the same time, natuwa din ako na si Mr. C, si Ryan Cayabyab. Naalala niya ako na sumali ako sa Bagong Kampiyon. Ilang taon ka nung sumali ka sa Bagong Yung Kampiyon? mga 7, 8, mga ganun. Natuwa siya na parang napansin niya yung song choice ko. Kakaiba. Ang kinanta ko nun kasi Healing ni Randy Crawford. Oo, yung Cause Your Love. Gano'n. I see. Keeps on. Yan. So ganun, di ba? Sabi nga niyang ganyan. Naalala kita. Naalala ko yung kinanta mo. Kaso lang yung mga ibang judge kasi nun medyo oldies. Yung mga kalaban ko yung kinanta pa, bakit ako mahiya? Ay, talaga mga old. Ay, mga ganun. Samantala, ikaw umi-English ka na. Foreign artist na mga kinakanta mo. Foreign music. Iba talaga yung trip ko nun eh. Dati pa lang. Ito ang unang-unang sinalihan mong contest, Bagong Kampiyon. Hindi naman. Nakasali na din ako sa mga maliliit na contest. Pero yun yung only televised na
contest na sinalihan. Ano nangyari dito nun? Talo ako, third place. Sabi yun nga, natuwa ako na si Mr. C, kahit na third place ako nun, sabi niya nagustuhan daw niya ako. Ay, nakakitaan ka niya ng Oo. ibang brilyo. So yun nga, napasama ako sa 14K, and then after that, kasi yung producer namin, this is partner ni Mr. C, noong time na yun, si Judd Berlin. So na-realize niya, this wasn't the group that they were looking for. So ginawa na lang nila, kumuha sila ng 4 na bata sa 14K, tapos nag-audition sila for another set. Doon nanggaling si Geneva at si James, tapos naging 4 yun, tapos naging 8 kami for the course of summer, so training workshop, hanggang sa na-trim down kami to 4. Doon na nabuo yung Smoky Mountain. Ayun. So, eto na. Speaking of Smoky Mountain, dito ka talaga nakilala yung kanta mo? Yes, kay Miss Oo. Mila. Pakanta naman ng konti. Siyempre. Anong gusto mong part? Yung Yung chorus na lang. Teka, makakanta mo ba yan? Iba ang boses kasi ng bata, di ba? Oo naman, pero siyempre hanggang ngayon kailangan ko. Siyempre mababa na. Balladeer version. Ay, balladeer version. Sige. Siyempre parang bagong version na to dahil. Nung kinanta ko yun, akala nga Ilan nila- taon ka rin nito? 11 when I sang that. So akala ng mga tao nun, si Geneva. Actually, ako rin personally. Kasi si Geneva ang unang pumalagba sa grupo nyo. Tapos nag-live na kayo, nagkikasa kayo. Ikaw pala yun, lalaki pala. Sige, pakinggan natin ang version ngayon na 2024. Oo. Sige. This is the first time I'm gonna say I love you. It's the first time I ever felt so helpless deep inside. If I have to say 1,000 times to tell you once again, this is the first time I'm gonna say I love you. Alam nyo? Ayan ha. Ayan ha. Totoo, di ba? Nakikita ko. Kasi isipin nyo, yung dating pinanonood ko sa telebisyon, kausap ko, tapos kumakanta sa harapan ko. Sige, kayo dito. Tingnan ko kung ano maramdaman. Nag-aaral ka ba ng voice lesson? Yes, actually start lang mag-voice lessons nung tanggap ako sa 14K. May mga na-assigns namin ng mga voice teachers. Actually, yung mga voice teacher namin nun, big time, si Tito Moy Ortiz, at saka si Tita Annie Quintos ng The Company. Ayun. Hanggang ngayon, di ba? Hanggang ngayon, kaya nga pag nakikita nila kami, parang tipong, we feel so old. Kasi parang tipong, Nakita ko tandaan namin. yung panahon na nung Smoky Mountains, kasi syempre, ang bata mo pa noon. 11 years old, pero sikat na sikat kayo noon. Naiintindihan mo ba yung sikat nyo noon ng Smoky Mountain? I guess in a way, pero mas naramdaman ko nung medyo tumanda na ako. Weirdly, we were only around for less than a year. Lumabas yung album namin mga around April, May. And then March of the next year, nag-disband na agad kami. So isipin mo, wala pa kami 1 year in circulation. Ganun kalaki yung mark na naiwan namin. Ang ibig mong sabihin, disbanded na kayo noon. Agad. Bakit? Kasi may na-close na deal yung Smoky Mountain nun, na parang kailangan kami pumunta sa ibang bansa. That time, I was in Philippine Science, si Tony was in Ateneo. So hindi kami pinayagan ng parents namin. Ay, Parang kailangan matapos mo yung school. Pinili yung schooling namin. Kami ang Geneva until now, parang inisip namin, paano kaya kung natuloy tayo nun? Hindi kaya tayo yung unang parang BTS or SB19, di ba nakasikat international? Ngayon mo lang naiisip yun. Oo. Pero that time nandun kayo sa sitwasyon, di ba, parang Wala kaming choice eh. Bata pa kami. bata pa kayo. Kasi nga naman, pag alis nyo, kasama nyo rin kasi mga magulang nyo noon. Alam mo, hindi ko na malaya na wala palang isang taon ng no? Yung music nyo kasi malala. Nung nag-disbanded na ang grupo, tinuloy mo ang pag-aaral mo. Yes, tinuloy ko pag-aaral ko. After a year, nag-solo na din ako. Mas nauna nag-solo sa akin si Geneva at si Tony. Pero ilang taon ka na nito nung that time nag-solo ka? I think mga 15. Ang galing. Pagkatapos nun, syempre, di ba, ang dami-daming kalaban kasi yan eh. Tapos yung edad mong 15, alanganin sa binata, alanganin sa bata. Totoo. Kaya mahirap kumuha ng audience, Yes. di ba? Actually, yung time na yun, nag-Viva din ako eh. Nag-start yung career ko actually with Viva. Pero after a while, nawala din ako sa Viva. Ito yung kasagsagan ng Viva dati, di ba? Isa pa to sa mga medyo, hindi naman regrets, parang opportunity that I missed. Because parang nung time na yun, si Boss Vic, gusto ko i-partner kay Donna. Pero nung binigay na yung schedule, sabi, eto, mag-shoot ka ngayon. Sabi ng mom ko, hindi pwede lang siya Saturday, Sunday. Kasi dahil sa school, yun yung gusto talaga ng parents ko eh. So, masunod rin ako. Hanggang college, I never stopped. Kumbaga, dun ako sa career na masusustain ko na while being in school. Kasi hindi ako pwedeng hindi pumasok. Kasi mga kachika, alam niyo po ba, ito po ay graduate ng UP, BS Chemical Engineering. Ang grabe. Biri mo natapos sa kabila ng pa-side-side ka, kumukuha ka ng mga racket-racket. Tapos nasubukan mo rin acting, nakagawa ka ng mga several movies, di ba? Yes. Paano mo napagsabay-sabay yun, di ba? Acting, singing,
filming. Tapos nag-aral ka, nakagraduate ka. Pagka-graduate mo, nag-aral ka pa, di ba, sa Abu Dhabi, kumuha ka pa ng Yeah. filming. Nagulat ka ba? Oo, alam mo Akala ko di ka nag-research. Habang pinanonood kita dati, kala ko kumakanta ka lang talaga. Pero nung nakita ko yung mga achievements mo, sabi ko, ay, matalino na, talented pa, saan ka pa? Bakit ka kumuha ng filming? Ano ba ang gusto mong take aside from singing? Then na-realize ko nung naging artista na ako, na parang I was really interested on what was going on behind the camera. Kasi bata pa lang talaga ako, may talaga mo ng pelikula. Sinasabi nga ng parents ko, iba yung grasp ko of movies. Like, pag nanonood kami ng pelikula, ako yung nakakaintindi. Kahit gaano ako bata ako nun, ako yung mas nalalaman ko yung twist, kasi ako mag-explain sa kanila, kasi ganito, ganyan. Sila hindi, parang, ako yung bata. Ang galing. Ako yung nag-explain. I guess meron akong natural grasp of the film language. Eventually, I pursued it. Garal ako ng filmmaking. Tapos pagbalik ko from Abu Dhabi, doon ako nag-start mag-direct dito sa Pilipinas. Anong unang-una mong dinirect? Yung first film ko was Silong, starring Piolo Pascual and Rian Ramos. Nag-premiere siya sa Cinemalaya as closing film. Tignan mo, first film mo, Sinimalaya, tapos ang mga artista mo. Piolo, Rian, di ba? Wala naman, ano lang. Anong pakiramdam? Maliit na bagay. Hindi maliit na bagay. Napakalaking bagay niyan para sa'yo. Isipin mo dati, kumakanta ka lang, bata kang pastit, kumakanta, tapos akatapos sa pag-aaral, tapos lahat ng pinaplano mo sa buhay mo, nagagawa mo. Ang galing ng focus mo. Thank you. Sa kaka-focus mo, nakalimutan mo ng mag-love life. Hindi naman. Nagka-love life naman. I guess, hindi pa lang pinapalad. Tingnan natin kung dadating. But as of now, single ako. Ayun. Napag-usapan natin kanina. Nawala kang ng panandalian, di ba? Hindi ka naging active. Hindi ako active on cam kasi nga nag-direct. Oo. Until 2021 nga, si Mama Lou Gopez, may manager, pinasok niya ako sa Viva. Kasi parang nanghihinayan daw siya sa akin na parang huwag kang mag-concentrate sa directing lang. Kasi parang sabi niya, maalaga daw ako sa katawan, which is, para sa akin, ano lang yun personal choice ko yun na try to maintain yung katawan ko, yung tsura ko. Sabi niya, sayang naman, mag-acting ka pa din. Siya yung nag-push. Nagulat ako noon ng mga nagkalat na mga pictures mo sa social media. Topless ka na. May pamuscle ka na. Nag-iba. Yung dating boy next door, parang sexy sabihin na natin. Parang, ay, nagpa-sexy siya. Kasi sa bagay, maganda naman ang katawan mo. Sabi, ay, iba. Isa sa mga may kasalanan yan, si Connie Makatuno. Bakit? Siya yung nag-direct nung first music video ko na medyo sexy. Yung When I Met You ng Apo Hiking Society. Yung sa music video na yun, may kissing scene, nakahubad ako, ganyan. Siya nagsabi sa akin, mag-workout ka, ganyan. Tapos ever since then, sexy na yung image ko. Napapayag ka kaagad nung sinabi sa'yo mag-sexy ka. Actually, wala man akong choice nung time na yun. Star Records din yung may gusto kasi parang they wanted to change my image kasi parang lahat ng tao pagsabing Jeffrey Hidalgo, naalala pa din nila yung Smoky Mountain, Yes. bata. Pero ngayon iba na Ang galing din ng transition, di ba? At eto na ngayon, nakikilala ka na. Pag sinabi niya sa mga bakla, si Jeffrey, ang sexy, no? Yun na yun di ba? Naririnig mo sa mga bakla. Tapos nag-Viva Max pa ako, di ba? Eto na, speaking of Viva Max. Kasi alam naman natin, pag narinig natin ng Viva Max, sexy na ito. Yeah. Ano ang unang project mo sa Viva Max? Actually, matagal na namin usapan to ni Lou So sa directing muna, yung Viva Max, bago pa siya naging Viva Max, nung nagsa-start pa lang siya, si Lou kasi, aside from being my manager, siya din yung line producer ko ng mga films. So talagang kami, tinatarget talaga namin yung erotic genre. Kasi hilig namin yun Erotic genre. Si Lou, pinairan pa ako ng mga collection niya ng mga erotica na DVD pa talaga. Kaya pang mga tape. Para-aralin ko daw if I wanted to get into that. Pero nagkataon, yung Viva Max, naging gano'n nga siya. Nagtuloy-tuloy. Naging erotic na siya. Oo. So, umiksakto din. At the same time, nagawa ko na yung first film ko, ganyan. Si Direk Dennis Marsigan, who's also one of my line producers, partner sila ni Lou Gopez. Dennis Marsigan, Lou Gopez, sila yung Great Media. May ano sila na project, yung i-direct niya for Viva Max. So nakita ko, tapos nagka-casting sila Boss Vic. Sabi ko, Direk, bagay ba sa akin yan? Parang kaya ko yung role na yan. Tapos sabi niya ganyan, so willing ka na? Sabi ko, oo. Sabi ko, At ikaw nag-present. oo. Sabi ko, Direk, yung tanda ako na. Wala na mawawala sa akin. Sabi ko, at saka sayang, para sa akin kasi, una-una, maganda yung role. Gusto ko yung script. Yun yung importante sa akin. Gusto ko yung script, maganda yung role, at saka kilala ko yung director. Pero, nung time na yun, hindi ako pinayagan ni Boss Vic. Ayaw pa niya. So, sabi niya parang image ko daw, baka daw magalit yung fans ng Smoky Mountain, ganyan. Oo. Pero eventually, gulat na lang ako biglang may inquiry ka,
ganyan-ganito for isang series, yung Shh ni Salome Salvi. Tapos yung role ko doon, naganda, drug lord. So sabi ko, gusto ko yung mga ganun eh. Ay, yung mga kakaibang role. matapang na role, astig. Diba? Tapos syempre may love scene ng konti. Ingat na ingat pa si Direk Roman sa akin noong time na yun. Kasi nga, alam niya yung limitation sa akin ni Boss Vic. Naka-plaster ko na ako na, just in case. Eto Jeff kasi di ba, alam mo naman, mag-Max, hindi ka ba natakot kagad na, naku, syempre, ito na to, Viva Max na to. Tapos ito na may love scenes, may sexy roles na to. Hindi ka nagdalawang isip na laban ka na talaga. Sa akin, wala sa akin yung gano'n na, yun nga, sabi ko sa'yo, I consider it any other acting job. If I like the role, I like the story, the concept, the script, and tiwala ko sa director. Anong pelikula nga ito? Yung muna yung Shush. It's a series. And then after that, Sugar Baby. So parang baby steps eh. Nung unang Viva mo, ano lang pinakita mo doon? Ano eh, natakot si Direk Roman eh. Sabi ko nga, di ba, di-plaster na kasi yung scene, ano eh. Parang orgy siya eh. Ganyan. Diba, nakita niyo? Walang mali siya pag ganitong kwentuhan lang ha. Yes, yes. Pero pag pinanonood mo, eto yun eh. Si Direk Roman, naalala ko nun, silang dalawa na nilu, nasa monitor sila, di ba? Pakahubad pa lang ako na ganyan, cut! Kinat na. Sabi ko, di man lang umabot. Sabi ko, gano'n. Okay na yun, Direk. Kompleto na tayo. Baka mag-guide si Boss Big sa akin eh. Ingat na ingat. Tapos yung next ko was Sugar Baby. So may love scene kami ni Rob Ginto. Pero very mild pa din dito sa latest ko. Actually, papalabas pa lang sa October 1. Anong title nito? Salsa ni El. Diyos ko yung title ha. Pag naiba ka ng bigkas ha. Ano namang role mo dito? Ako ay isang suitor ni Christine Bermas. Pero I've heard na parang last na yata nito ni Christine. Oo. Naku, Last, ayaw ka, walang ko yan ha. Kaya- Last sexy role na no ha. Swerte ko nga ako yung last. Bigay ka na dito. Oo eh. Todo na to? Todo eh. Sabi ko nga kay Mama Lu, nabasa mo ba yung script? O, ikaw na bahala eh. Sabi ko, ako, okay lang naman ako. So, kausapin ko si Direk kung paano. Sabi ko, Direk, paano ba to gagawin? Eksakto ba sa script? Basta, anin ko na lang sa shot. Sabi ko, o, sige, tiwala naman ako sa'yo. Kasi pinanood ko muna yung mga ginawa niya. Ganun ako eh. Inaaral ko muna yung ano. I think may mga iba pa akong mga offers pero hindi na umabot sa akin minsan kasi tineturn down na ng manager ko. So abangan niya yan. Abangan natin lahat yan. Pero hanggang saan mo kayang magpakita ng skin? Di ba? Yung mga artista na magagaling na aktor, di ba? Nagpapakita yan ng... That, Oo. as of now, wala naman akong restrictions. Kasi depende sa role talaga. Alam mo, dahil sa Depende sinabi mo talaga sa yan, role. talagang dadagsa talaga ang project. Pero mapili ako. Mapili talaga ako. Hindi ako basta-basta ako. Hindi lang basta hubad ng hubad. Oo. Kailangan may art pa rin ng Oo. hubad. Kasi parang ayoko yung malaman ko, yung role ko, yun lang gagawin ko. Hindi ko tatanggapin. Tsaka alam mo kung bakit ready ka makipagsabay sa kanila. Kasi director ka rin. Alam mo yung kapasidad ng isang director na pinagkatiwalaan mo. At alam mo kung anong galawan ng director kung pinaglalaroan ka din. yes. Marami kasi gano'n, di ba? Na hindi naman pala kukunan sa eksena. Nilalagyan lang dahil para, alam mo yung may gano'n, di ba? Yes, yes. Pero ikaw talaga, tiwala ka talaga. Oo, inaaral ko talaga. Pinipili ko talaga yung project. Ito na, sabihin natin yung makipag-kissing scene ka sa hindi mo kakilala, first time lang na-meet, di ba? Iba rin eh, no? Although si Christine Bermas, naging artista ko na siya before. Sa Lampas Langit. Ikaw, director na. Director, si Christine Bermas, Baron Geisler, Ricky Davao, Chloe Jenna. Grabe rin pala mo nakakasama Ganda. ng artista. Ang ganda ng casting, di ba? So, artista ko siya doon. Tapos, nakatabaho ko na din siya before. Ang role ko naman, tatay niya ako. Next na project, kapartner ko na siya. Parang hindi ko yata carry. Aliw naman, at least, ang dami kong pwedeng gawin. Oo, yun naman ang maganda sa'yo. Alam mo yun, versatile mo. Pwede kang tatay, pwede kang kaibigan, pwede kang lover, pwede ka lahat. Yung sa last nga na ginawa ko din na dinirect ko, nag-edit ako kahapon, ang title, Obsession. Relaunch. First time magbibida ni Ida Manzano. Sexy din to. Ida Manzano, Christy Imperial, Armani Hector, Ethan Rosales, at saka ako. Kasama din ako. Kasama? Artista din ako. Iba ka din yung lahat-lahat. Ito yung first time na dinirect ko yung sarili kong love scene. Ako naiintriga ako doon eh. Yung love scene na, ipaliwanag natin to sa mga taong nanonood sa atin. Take one lang ba lahat to dapat? Depende sa setup, depende sa coverage na tinatawag ng isang Kung gaano director. kahaba. Ako as much as possible kasi pag love scene gusto ko nga Isang pasadahan. Isang pasadahan para hindi na paulit-ulit. Diba? But then depende kasi sa coverage na kailangan ng isang director. At saka proud ako na sinasabi sa akin palagi ng mga artista ko na parang yung mga projects ko, kasi nga pinipili ko din yung mga dinidirect ko sa Viva Max. Kumbaga lahat ng love scenes ko, meron siyang objective. Hindi siya nandun lang to have a love scene. At saka, in fairness, Direk ha, yung Viva Max, may aral. Ay oo, magaganda ang kwento. Totoo. Nakasubscribe ako dyan. Yes. So, may Diba? papanoorin ka na sa October 1. Oh, alam mo na. Baka isama mo na yung Oo. dito, clips dito.
Pero direct, aminin mo na dito ka dinala ng pagiging direct mo. Itong more on sexy, mga erotic, sabi mo nga. Pero di ba, alam ko, darating sa puso mo na gagawa at gagawa ka ng pelikulang tinatawag nila yung makabuluhan. Nakaka-relate ang mga tao. Hindi lang basta yung... Yeah. Di ba? Ang napansin ko kasi sa filmography ko ngayon, 1 is ongoing. I've done 7 films. 5 doon, Viva Max. Yung first 2, mga indies din. Na-realize ko, wala pa akong feel-good na di movie. ba? Tama. Yun yung gusto kong gawin. Although kasi personal sensibility ko kasi talaga yung dark stuff eh. Mahilig talaga ako sa mga ganun eh. Even like pag nanonood ako, hinanap ko yung mga, eto kakaiba to. Wait, twisted to. Panoorin ko to. Kaya yun yung mga trip ko talaga bata pa ako. Pero syempre, gusto ko din gumawa ng feel good, uplifting. Actually, isa sa mga projects ko in the pipeline na outside of Viva Max is, one is actually also an erotic thriller. Hindi ko muna sasabihin. Basta I'm working with a very good producer willing to market me nga sana internationally with this film. So, yun yung isang one thing I'm working on. And another one is, dahil nga diba may clamor sa tandem namin ni Geneva, yun, gusto kong gumawa ng pelikula namin ni Geneva. Pagbibidahan namin dalawa. So, we're developing that as well. Parang siguro mas mapapadali pagka kilala mo na at lagi mo nakakasama yung partner mo. Kasi magkakaintindihan na kayo na parang gawin na natin to. Huwag na tayong mailang. Di ba may ganyan, di ba? Yes. At saka, weirdly, meron kaming natural chemistry on screen. Kapag nag-guest kami, lahat ng tao parang, uy, bagay kayo. Ba't na hindi naging kayo? Historically, parang hindi kami nagtatagpo palagi. Kasi, pa naman kami, nung bata ako, niligawan ko siya. Nung high school ako, siya yung grad ball date ko. Pero, I guess, ang tingin pa niya sa akin noon ay little brother. 1 year younger sa kanya. And then, parang nalaman ko recently, sa mga interviews namin na, nagkaroon din ng time naman parang, nagkakrush siya sa akin, hindi ko naman alam. Mga ganon, hindi kami nagtatagpo. Sabi ko, ba't di kayo mo lang sinabi sa akin to? Eh ngayon, parang yung relationship namin has really evolved. Kumbaga, it's a really deep kind of friendship na talagang we're very open to each other. Yun yung palagi namin sinasabi. Sa palagay mo, Dre, kung nagkatuluyan kayo ni Geneva, hanggang ngayon kaya kayo pa rin? Hindi ko din alam eh. Isang reason din yun. I guess baka pareho din kami takot na masira yung friendship that we have. Although alam naman namin na parang whatever happens, kahit maging kami at hindi mag-workout, alam namin na we'll still remain friends. And we made that pact. Wala ka ba ngayon dinidate? Wala. Alam niyo mga kachika, di ba? Napansin niyo, ang daming ginagawa ni Direct. Actually, hindi na dapat natin tinatawag to Jeffrey Hidalgo, Direct Jeff. Anong susulat mo doon, Direct Jeff? Sa nung director? Jeffrey Hidalgo pa rin. Jeffrey Hidalgo din. Hindi ko nga ginagamit yung engineer. Top notch ka doon, di ba? Yeah, Sa number 11. Number 11. Oh, alam ko. Galing Tingnan mo, top notch. Grabe, ano pa ba? Alam mo, ang wish ko lang sa'yo talaga, dahil sa mga pinapakita mo mga proyekto mo na nagmamarka talaga sa'yo, sana mabigyan ka talaga ng isang malaking Yes, proyekto. sana. Kung bibigyan ka ng chance, lalo na ang Viva naman, nakikita naman ang effort mo at mga ginagawa mo. Alam naman natin, ang mga Viva artist, napakalaking artist na yan. Ikaw, bigyan ka ng chance. Sino ang gusto mo at anong klaseng pelikula ang gagawin mo? Kung sa Viva, the artists I really want to work with is one, si Nadine. Although si Nadine, nakatrabaho ko na siya sa Deleter as co-actor. Napanood mo ba yung Deleter? Galing no, ha? Box office yung number 1. Gusto ko siya ma-direct kasi galing niya. Ang sarap niya katabaho. So gusto ko siyang baliin talaga in a project na yung hindi mo makikilala siya. I'd like to believe yun kasi yung style ko eh. Tinatry ko palaging baliin yung artista ko sa project na ginagawa ko na pelikula na hindi mo siya makikilala masyado from his other work. Kasi yun na ngayon ang kinakagat eh. Yung taliwas sa mga ginagawa nila. Iba na talaga ang henerasyon ngayon. Dapat talaga bago talaga. Gusto ko din si Sharon Cuneta or Sara Geronimo, of course. Alam ko, darating yan. Yes. Darating yan. Dahil sa husay mo at saka sa pagmamahal mo sa ginagawa I-claim mo. lang natin. Oo, claim it. Sino mga inspirasyon mo para maging director? One of my mentors talaga si Connie Macatuno of The Broken Marriage Vow, Glorious. Tapos ngayon, excited nga ako dahil may bago siyang movie, Guilty Pleasure, kay Lovey Poe. Erotica din talaga yung Tama nga gusto sinabi niya. ko, genre. Tingin ko one of the reasons why si Connie din yung nag-influence sa akin. Nang ganun eh. Pero amo direct, nararamdaman ko na mararating mo, alam mo kung bakit. Una, singer ka, composer ka, producer ka, lahat nasa iyo na. Kaya kapag gumawa ka ng pelikula, una, alam mo yung timing. Kung anong music ang ilalapat kapag Yes. nagawa mo na yon. Kaya makakatipid sa'yo, in fairness, ang production
reaction. Kahit hindi mo na trabaho yun, mabibigyan mo sila ng, kaya ko na po yan, pwede ko na kunin yan. At saka kayo yung mga bagong henerasyon ng mga direktor, iba na talagang ino-offer yung mga pelikula para sa mga manonood. Yun lang, minsan nasasabihan din ako ng producers ko at saka ng manager ko na masyadong, yung taste ko nga, masyadong mataas minsan. Masyadong bago na, hindi ka na makasabay. Sinasabi nga parang, ibaba naman natin, Diba? gagawin natin mas masa, para mas makuha ng audience natin. But then, for me kasi, I believe na parang, diba, we have to elevate our work. Parang we have to offer something new to our audience. Para at least, pag napanood nila, ay, may bago sila nakuha, hindi yung the usual lang. Galing, lalo akong humanga sa'yo. Actually, yun lang talagang alam ko sa'yo, pero nung igigess na kita, alam mo, inaral lang kita, sabi ko, ay, grabe pala itong taong ito. Ito kasi yung mga chance na hindi kasi nabibigyan ng mga, hindi masyadong nailalabas kasi pag ikaw ang naglabas, masyadong mayabang naman, di ba? Kinakailangan manggaling ito sa ibang tao, kung ano yung achievements mo at narating mo sa buhay mo, na pag nakita nila at napanood nila ito, nasasabihin sabay-sabay silang, wow. Hindi din ako masalita sa ganyan. Parang at the end of the day, I want my work to speak for itself. Hopefully, yun nga, sana dumating na yung big break ko na talaga pagdating sa pagdidirect para makita yung style ko. Darating yan. Kasi sa panahon ngayon, di ba? Yung mga director na sumisikat na magagandang pelikula, di ba nga, bagong director. At saka sa panahon kasi ngayon, parang binibigyan na ng chance, malaya ng binibigyan na dati, hindi pag director ka, iyan na ang gagawa. Ngayon, ang ganda na, di ba? At kahit na wala kang mainstream na pelikula, dahil sa social media, nakakagawa ka ng mga short films na napapakita mo kaagad yung ano mo. Yes. Ang galing! Ito na, balitaan mo na kami ngayon sa mga projects na aabangan namin sa'yo. Yes, yun, of course. Well, una-una, nandito ako ngayon to promote yung Nanay Tatay. Isa tong horror film. Written and directed by Ronnie Binaid. Blockbuster horror director to ng Viva. Ng Marita, Mary Cherry Chua, na talagang tumabog sa takilya. Tapos we're so happy, we're so excited that we're part of Cine Sindak ng SM Cinemas. So, we'll be showing starting October 30 exclusively in SM Cinemas. At so, we're very excited for that. Kasama ko dito, of course, Nanay Tatay, si Andrea De Losario. Husay din yun. Yes. Siya yung asawa ko. Kami yung Nanay Tatay. Si Sia Vigor, Aubrey Caraan, Hart Ryan, Elia Alano, at saka si Bini Villeta. At yun nga, Salsa ni El start streaming October 1. Malamang pag lumabas itong episode nito, nag-stream na siya. So, panoyin mo naman, Mabel. Papanoorin ko yun, no? Tapos iti-text kita, wala ka nang may pagmamalaki. Nakita ko. May mga nag-message na sa akin. Kasi nga, ano siya aside from October 1 na magsa-start siya, di ba may Viva Max Plus? Parang May additional, advanced streaming. May nag-message sa akin, Direk, napanood ko na. Sabi ko, ba? Hindi ka nakapaghintay? Nagbayad ka talaga. Oo, Direk, sabi niya, oy, na-curious ako sa ginawa mo eh. Sabi niya, na-shock daw siya. Alam mo, lalong tuloy ako nagka-interest. Kinakabahan ako, at the same time excited ako to see the final product. At of course, yung Obsession naman, sa Viva Max din, November 15 yata yung streaming date namin. Starring Ida Manzano, Christy Imperial, Ethan Rosales, Armani Hector, at saka ako. This is also written by Raquel Villavicencio. Ito na yung pangatlong team-up namin ni Raquel Villavicencio. Pamosong Raquel Villavicencio. Kaya sabi ko, may binibigay talaga kaming kakaiba palagi. At saka yung experience mo, lalong naging strong ang experience mo, nakakasama mo yung mauusay. Pero darating ba sa puntong ikaw na rin ang susulat ng i-direct mo? Yes. I'm also working on that. Well, eventually, kapag mas established na ako as a director, I also really want to produce for other directors as well. Ang peg ko parang sila Dan Villegas, Taneta Down, Hopefully, maabot ko yung ganong klaseng status. So eto na, ang dami ng pagpipilian sa'yo. Acting, directing, singing. Alin ang pinakalab mo na ngayon? Ito. Palagi ko masasabi ito. Number 1 ko talaga directing na. And then singing, and then acting. Yes. Kasi, weirdly, acting talaga. Kasi yun yung work na dumadating eh. Sayang naman, di ba? Alam mo, yan ang maganda sa talented eh. Kung ano yung dumarating sa'yo, at may choices ka eh. Like last Saturday, after ng press con ko ng Salsa ni El sa gabi, I sang for a corporate event, mga ganyan. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa din naman. Nagigig din ako sa Viva Cafe. Meron schedule ka? Wala pa eh, kasi nga busy pa ngayon. Pero since nung August 2, nag-birthday show ako doon, nabalitaan ni Boss Vic na successful. Sabi na, mag-Viva Cafe daw ulit ako. Sabi ko, sige, wait lang, baka November or something. Tapusin ko lang yung mga ganap ko this month. Ang
Ang swerte mo, no? Dahil nakatutok sa'yo ang Viva kung ano yung step by step na nangyayari sa buhay mo. Kaya lalo ka nilang binibigyan ng trabaho para lalo mong ma-develop. And I'm sure, isa ka sa niluluto ng Viva na ikaw na talaga Naku, sana. ang mag-direct ng mga mapapanood natin. Hindi lang pang Viva Max, kundi eto na, mga pelikulang talagang sa mainstream na ipalalabas. Alam mo, aabangan pa yan, direct. Sabay-sabay nating panoorin yung sinasabi natin, ha? Direct. Salsa ni El at saka Salsa ni- Obsession. At Nanay Tatay. Maganda din yung kasi kung napanood niyo yung Deleter, mas complicated pa yung role ko ngayon sa Nanay Tatay. Ang galing nga eh. I mean, I'm so blessed. Parang hindi ko na tayo na-expect. Pag wala kang tanggap na mga racket, yung mga trabaho, dumating ba sa puntong kine-question mo yung sarili mo? Di ba dumarating sa artista kasi yun yung pang, ano ba yan, wala akong tanggap. Yung masasabi ko, so I'm so blessed na hindi siya dumarating sa... Kasi parang palagi naman madami pumapasok. Kasi nga, Kaya talented super, ka. Lord, thank you talaga. And of course, to my manager, Lou, and sa Viva, napakalaking blessing. Ever since 2021, talagang every year, mas naging busy ako. Parang palagi yung sasabi, oh, this is my best year. It's been, no, this is my best year. Parang may ganun din. Kasi dali, ang nakikita ko talaga sa'yo, talagang tinanggal mo yung limit mo. Limitless ka na ngayon eh. Pag in-offer sa ito, kaya ko yan. Kaya ko yan. Kaya ko yan. I guess minsan as artists, we have to strive for our own personal goals. Pero hindi natin talaga mapipredict kung ano mangyayari. Kasi ang nangyayari, binibigyan ka niya ng blessings when you least expect it. Like yung Deleter. Gulat ako doon. Saka napakaganda na exposure mo ron kasi Diyos ko tumabo ng bongga. Number one yun. Kaya nakakatuwa dito, Ramel. Mas kinikilig ako. Saan? Yung point na kapag halimbawa, nami-meet nila ako in person, tapos biglang kausap nila ako matagal na. Tapos pag sinabi ko na ako yung nasa Deleter, hindi nila ako ma-associate. Ay, ikaw ba yun? Parang ibang tao. Oo, diba? Tapos, oh, thanks. Kasi parang ibig sabihin nun, okay, acting ko. So, I guess, okay yung acting ko dun. Talagang okay na okay. Thank you. Hindi, I guess, sa susunod yan, mga awards na. Ay, hindi ko Ito iniisip na yan, mga ganyang Siyempre, bagay. iisipin natin kasi ngayon yung mabigyan ka ng mga proyekto. Eh. Pero pag nandyan yung kasabay na yun eh, hindi na malayo na makakuha ka ng award. Napakabait mo, Direk. Sobrang maraming salamat kasi yun nga sinabi ko kanina, opening ko, sino lang ba naman ako at pagbibigyan mo ako. Di ba? Hindi ko rin ini-expect na makakausap kita, may interview kita. Kasi nga iniisip ko na ang daming mga malalaking gusto mag-interview sa'yo pero nagawan ako ng paraan na maisingit. Ikaw pa ba? Ano ba naman, chick? Alam mo, Direk, ito lang masasabi ko sa'yo. Good luck. Lahat ng nangyayari sa'yo ay para sa'yo talaga. Thank you. Kasi, una, mahal mo ang ginagawa mo at talagang gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Yes. God bless you more and more success, bless you. more projects. Yes. Ayan. Siyempre tapusin natin ito. Anong kanta mo ngayon? Dahil masaya naman ang career mo. Cause I'm happy, clap along if you feel. Hindi ko na alam. So maraming salamat Direk Jeffrey Hidalgo. Thank you very much. So with that mga kachika, sa aking vlog, Deadmang Nega, Deadmang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang, ganon.